7 months simula nang mabuo ko ang gravel bike ko na siguro. Sa loob ng 7 months, marami-rami na rin quick spin at long ride ang aking nagawa. Kaya tara pag-usapan natin ang performance ng parts na ginamit ko sa pag-build at pag-usapan din natin ang mga parts na in-upgrade ko kung meron man at dahilan kung bakit ko sila pinalitan. Let's go! Sa loob ng 7 months, halos wala akong parts na pinalitan kay Kuro. Kumbaga sa built bikes, all stock pa rin. Kung meron man ako napalitan dito, yun ay mga frame bags, saddle bags na ginagamit ko. Essential sa akin ang bags dahil marami akong need dalhin na gamit para ma-vlog ko ang bawat ride ng maayos at ma-cover ko mula ride out hanggang pag-uwi. Gusto ko rin na kompleto ako sa bike tools kung sakali na masiraan ako sa daan. Pagdating sa parts, ito, ngayon lang ako mag-upgrade. Papalitan ko ang Sagnit Gravel Pro drop bar ng Shimano Pro LT Gravel drop bar. Sinabayan ko na rin ng drop bar tape na silicone type. Sa accessories naman, nag-upgrade din ako recently ng bottle cages. Tara, kabit natin. Sa loob ng 7 months ay wala akong naging sakit ng ulo sa parts. All are working at di pa rin ako nagka-experience na magka-aberya o mabutasan sa ride. Ang madalas ko lang na maging issue ay ang bike fit. Matagal din bago ko nakapa yung pinaka-comfortable na adjustment sa gravel bike para maging komportable sa bawat ride. Pinagtuunan ko rin ng oras ang pag-research ng magiging effective adjustments for contact points na parts. Ito yung stem, saddle, pedals, seat post at drop bar. Self-study muna dahil wala pang budget for a proper bike fit. When it comes to maintenance, before shooting this vlog, inabot ako ng ulan sa kalsada. Pagkalinis ko sa bike ay sumisipol na yung bottom bracket ko. Sakto sa vlog na to. Ito pa lang ang unang beses ko nalilinisan at iririgris ang bottom bracket ko sa loob ng 7 months na lumipas. Tara, test natin kung kakapit nga itong ating ginagay na bottom cage. Bukod pala sa bottle cages na nilagay natin, meron din tayong in-install dito na generic brand lang ng top to top na pang budget para magpa-custom para dyan eh. Let's go! At i-check din natin itong ating bagong install na Shimano Pro LT na gravel drop bar na merong 10 degrees na flare. Tignan natin kung ano yung feels. Pinalitan ko na rin yung budget mill ng silicone type. So far ngayon naramdaman ko malambot-lambot siya and mas may comfort compared dun sa unang bar tape na ating nilagay dito. Pagdating naman sa brake pads or brake set gamit natin, which is Tektro C550. Ever since na nagpalit tayo ng Tektro C550 from the original brake set na dapat ilalagay natin, which is not compatible yung Shimano Trinity X. Goods na good, satisfied ako sa braking power niya. Ang ginamit natin brake pads dito is yung galing dun sa Shimano Trinity X. Dahil yung stock na nakalagay dito sa Tektro C550, di ko alam bakit ganun, parang medyo madulas siya. Hindi ako satisfied sa braking pad. Pero ever since na pinagpalit natin yung brake pads, yun, okay na siya. Confident akong ginagamit ko kahit nasa matatarik na luso o matatarik na ako. Thankful din ako dahil merong compatible na breakers sa Shimano GRX na RD na gamit natin, which is ang Sensa Empire Pro. Dahil kung hindi, mas matatagalan pa bago ko mabuo ito dahil napakamahal ng STI ng GRX. Lalo na sa 11 speed na hydraulic. So siguro soon, yun na lang na-targetin natin na i-upgrade, mag-upgrade ng STI na GRX 810. Pero so far, I don't see the need to upgrade agad-agad sa ganong kamahal na parts.
Ngayon, super satisfied ako sa naibibigay sa aking ride feels nitong ating Sikuro na gravel bike. Okay na okay siya, wala akong naging problema, hindi rin ako nagkaroon pa ng any mechanical issues o nabutasan sa gulong. Lahat goods na goods. Sulit na sulit. Ngayon, pauwi na tayo and that is somehow a brief review at syempre update sa mga naging upgrades and changes na nagawa natin dito kay Tomo na first and ever gravel bike ko. Ayan, pauwi na ako dahil baka malate tayo sa trabaho. Medyo sinusubukan kong magkaroon ng maayos na time management dahil work from home tayo. And mahirap kapag kung anong oras lang tayo mag-work lang dahil minsan natadalo ka ng procrastination. Kaya pinix ko yung oras ng trabaho ko para saktong 8 hours yung work and I feel much more productive in the day. Ito, binabaybay na natin tong Amadeo. Baba tayo ng Polsu, then uwi na. So I guess that's it. If you have any questions and kung need nyo yung parts na ginamit ko sa bike na to and in-upgrade ko din sa bike na to, lahat ng mga link lalagay ko sa description below para at least bibilin nyo, isuportahan nyo rin ako at no cost dahil nag-budget din yan para sa mga future long rides natin. So that's it. Ito, papasok na tayo sa Pakonchu. Thank you guys for all of your support sa lahat ng mga nanonood and also nag-engage sa ating page and dito sa ating YouTube channel. See you all on the next vlog. Ride safe at ingat! Bye-bye you!